Gandang hapon mga ka-Sir F. Ayan po, naglinis na naman po tayo ng pond kasi medyo madumi na naman. Pinaigahan ko lang po. At meron din po ako sa inyong good news at bad news about this red tilapia. Ayan, kaya po nilinis ko kasi napansin ko kahapon, isang araw pala, marami na naman silang nanganak po. Yan po ang good news ko sa inyo, nanganak po sila. Ayan, ang kaso, ang bad news naman po, hindi ko naabutan nung sila ay nagpakawala ng mga anak. Alam niyo po ba na naubos? Pero may naabutan ako, siguro mga 10 piraso. Papakita ko sa inyo yung 10 piraso na nahuli ko, ibinukod ko, nilagay ko dun sa maliit na lagayan para medyo hindi sila kainin ng malalaking tilapia niyan. Pero palagay ko marami pang buntis na mga anak kasi nangahabol na naman sila, ng mga away. Kaya nilinis ko para madaling makita kung may mga anak sa ilalim, kasi hindi rin mas palaging ibabaw yung mga anak. Yan po, palagay ko maraming buntis dyan ayan ayan, medyo malalaki yung nanganganak kaya yung malalaki parang hindi ko siya ma-dispose kasi nga paparamihin ko uli sila. Kaya po dun sa mga napangukawaan ko na bibigyan ko ng mga red tilapia, medyo antay lang po ng konti. Papaanakin lang po muna natin. Pag nanganak, i-dispose ko na yung mga malalaki. Kasi nga po, parang 10 piraso lang yung nakuha ko kahapon. At may bad news rin po. Ayun nga, may isa pa palang bad news kasi yung pinaglagyan ko, may mga gapi. Kinakain din sila. Mamaya pakita ko sa inyo kung makaka-survive yung mga yan. Sige po, ayan po sila. Medyo malalaki na kaya nanganganak na. Sige po, pakita ko sa inyo yung mga maliliit na nahuli ko. Ayan sila. Ayan yung mga anak ng red tilapia. Ayan, medyo nailagay ko dyan ay mahigit 10. Yun lang ang naabutan ko. Sana mabuhay sila dyan. Ang problema kasi, merong mga gapi, hindi ko naalis, baka mamaya kainin sila. Ayan po. Kaya ngayon, good news, nanganganak pa uli yung mga red tilapia. Ayan. Hindi ko naabutan, ang dami palang nakain na. Kukuntian na save ko. Sana manganak pa uli sila para dumami uli. Ayan. Yun mahigit 10 na lang yan. Tingnan nyo po, yun yung mga puti-puti na yun na lumalangoy. Sila yan. Ayan. Yun. Yung mga puti-puti na lumalangoy. Yan yun. Yan yung mga anak ng red tilapia. May mga 10, mahigit 10 lang yan sila dyan. Yan. At least, may nanganganak na uli. Nanganganak pa uli yan, aabangan ko na lang para hindi makain ng iba. Isang good news pa po,
nabuhay ang mga duckweed. Ayan. Kasi natunaw yan ng summer. May natirang konti, nilagay ko dyan. Diba, ay dumami uli. Ibig sabihin talagang hindi pa mawawala ang red tilapia. Kasi yan po ang pagkain nila Tsaka meron pa po ako nilagay doon, dumami uli. Yan na po yung mga red tilapia. Ayan, bagong magpapalit po ako ng tubig niyan. Kasi madumi na. Ayan sila. Ayan. Ito po yung mga duckweed. Dumami uli. Ang bilis dumami yan. May natirang konti Hindi ko muna pinakain. Aba, ay dumami ng dumami. Ayan. Kaya meron na po uling duckweed. Kasi pagkain niya ng red tilapia. Ayan, andyan din. May mga gapi din po dyan. May na uli sila. Mga anak na yan uli sila. Baka mga next week may mga anak na uli. Kaya lagi kong tinitingnan para makuha ko kaagad. Kasi nauubos. Talagang kinakain ng mga ibang tilapia yung mga anak. Hindi kagaya dati dun sa kabila. Pag nanganak, malalim kasi yun umiibabaw, kukunti lang naman ang nangangain dito pakarami. Kaya ubos agad, hindi mo aabutang buhay yung mga yung mga fry nila. Yan. Sige po. Ito na po. Okay na uli. Tubig. Pati yung oxygen. Nalagay ko na. Ayan. Malakas na kayo uli ang oxygen. Siguradong manganganak na yun sila ng mga anak. Dahil dapat pala maganda ang oxygen kasi dati mahina yung mga nailagay kong mga oxygen, kaya lagi silang pasinghap-singhap sa ibabaw. Hindi kagaya ng ganito, hindi sila umiibabaw at talagang nandun lang sila sa ilalim, doon sila talagang hindi na sila umiibabaw kasi lakas ang oxygen. Tsaka dapat palagi malinis ang tubig. O kaya mga factors yan para sila ay manganak ng manak. Huwag lang kainin ng iba yung mga yun lang. Kasi bala ko mag-breed uli maghihiwalay uli ako ng 4, isang lalaki, 3 babae para mag-breed sila rin. Kasi yung lugar ko limited na lang uli ang aking lugar. Kaya kung ano na lang ang matira, yun na lang po. So sige po, hanggang dito na lang po uli ang aking vlog sa araw na to. Abangan nyo po ang aking mga updates sa aking red tilapia. Kaya kung hindi pa po kayo nagsubscribe, like, share, and subscribe na lang po sa aking YouTube channel, Sir F Vlogs. See you!